Para sa amin yung PLKR, pag-asa. Ito pa isang blooming flower kasi po yung pag nag-bloom, di ba yung flower, may hope siya, may pag-asa. Sa isang salita po, ang tingin ko po sa PLKR po is love o pagmamahal. Masayang masaya ako na nakasama ako sa PLKR. Masayang masaya ako dahil maganda nangyayari sa aking buhay. Ang proyektong ito ay naglalayon na makabuo ng mga missional families o lingkod katiwala na may malasakit sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Ang mga ibang miyembro ng PLKR ay nakita ko sa araw-araw kong pagbisita sa kanila, pakikisalamu ako sa kanila. Nakita ko kung paano sila namumuhay. Unang-una po, kami po ay isang pamilyang mahirap lang na nagtitinda ng isda, nagigising ng alas 3 ng madaling araw para bumili ng isda sa farmer's market. Namamalingki kami, maski nag-uulan. Tsaga lang para maitapos lang po namin yung pag-aaral ng aming anak. Si Toto at si Fe, sila ay nangungutang ng 5-6 sa isang Bombay. Dati po wala po kaming pangarap sa aming pamilya. Pero po nung kami po yung naging member ng PLKR, karoon kami ng pangarap ng pamilya namin na maging magandang aming buhay, kinabukasan. Dahil sa livelihood ng PLKR project, ay natulungan sila dahil hindi na sila mangungutang na may porsyento. Ay napakalaki po nung naitulong ng PLKR kasi po hindi na po kami makakautang na sa mga Bombay dahil po sa tulong nila na binibigay sa amin. Natutuwa ako na na sila ay handa ring tumulong sa iba kasi si Toto dati nangungutang ay nagpapautang na din siya sa mga walang tubo. Kabuhayan po kasi po siyempre po pag wala kang pangkabuhayan wala kang support sa family mo, di magkakaroon po ng problem. So kailangan po yung pangkabuhayan para masuporta mo yung pangangailangan ng pamilya mo. At nagkaroon si Perly ng karagdagang puhunan sa kanyang ice candy. Si Hilda sa kanyang nagkaroon siya ng extra income sa buy and sell. Si Sheila at si Mavic, mayroon silang puhunan para sa karinderya. Sana balang araw magtagumpay kami, maging successful ang aming buhay. Mahalaga po yung hanap buhay pero mahalaga din po yung relasyon. Kasi minsan sa akin, pag hindi magandang samahan, may epekto sa sarili mo sa personal mo, lalo na sa trabaho mo. Merong parang hindi maganda yung magiging takbo ng pagkampan mo ng trabaho. Kung dati walang family day, nagkakaroon ng pagkakaisa ang pamilya na dapat maglaan ng panahon para sa pag-uusap, para sa pag-aayos ng kanilang mga ugnayan sa isa't isa. Dati po, wala po kaming time sa isa't isa, sa anak ko, sa asawa ko, pero po naging member kami ng PLKR, mayroon na po kaming family bonding. Nagsisimba po kami pag Sunday sa Quiapo, tsaka may time na rin po kami sa isa't isa. Sa mga problems po namin, tinatakil po namin yun. Ang mga home visitation ay ginagawa namin upang bigyan ng pagkakataon na mapakinggan ang buong pamilya, ang kanilang kwento, ang kanilang mga pangarap at mga suliranin. Dito rin nangyayari ang mga counseling. Marami po ako nakitang pagbabago sa sarili ko. Isa na po yung pagiging open po sa mga problema ko sa kanila, na dati po hindi ko po nagagawa. Ito yung aking pledge o panunumpa. At kasama ko ang mga aking anak na ginawa ito. Magsisikap ako na pangatawan ko ang aking papel bilang magulang sa aking pamilya. Kikilalanin ko at igagalang ang karapatan ng aking mga anak na sila rin ay may karapatang magsalita at mapakinggan. Kasi pag nakikita mo sa pamilya na nagkakaroon ng tulungan,
nagkakaroon ng bigayan, ang gaan ng dating. Nakita po namin siyang sentro ng aming buhay na siyang humuhubog sa aming pagkatao. Ako ay natutuwa sa tuwing marinig ko ang kwento ng mga miyembro ng PLKR. Tulad ni Fe, na dati daw ay Islavera, ngayon ay palakaibigan na. Ang sabi nga sa kanya ay Miss Congeniality na raw siya ng barangay. Natutuwa rin ako sa tuwing marinig ko yung kwento ni Neneng. Ang sabi ni Neneng nung wala pang PLKR, hindi niya maramdaman si nanay niya. Pero magmula nung nagkaroon ng PLKR, nagkaroon sila ng mahusay na samahan. Nagkaroon sila ng mahusay na komunikasyon. Ngayon daw ay damang-dama niya na si nanay niya. Natutuwa rin ako sa tuwing marinig ko ang kwento ni Hilda. Sasabihin niya, sa tuwing may PLKR tayo, parang ayaw ko nang matapos. Natutuwa din ako sa tuwing marinig ko yung kwento ni Lita dati daw nung wala pa ang PLKR. Ang winawalis siya lang yung harap ng bakuran niya. Pero magmula nung nagkaroon ng PLKR, ang buong kabahayan doon ay winawalis na niya. Natutuwa ako sa tuwing marinig ko yung kwento ni Pat. Na ang sabi niya, parang siyang isang halaman dati na walang pumapansin. Ngayon na isa na siyang rosa sapagkat meron pala siyang halaga bilang tao. Ang nagustuhan ko pong gawain ng PLKR ay yung tipanan ng pamilya po. Yung tipanan po kasi ng pamilya, yun po yung mga pamilya sa Barangay Rojas na nagsama-sama, tapos nagsasalo-salo po, nagmamas bago sabay-sabay kumakain. Yun po. Samahan ng kababaihan, solo parents, senior citizen, at hindi lang yung miyembro ng PLKR, kung hindi pati yung kapitbahay nila. Kasama namin dun sa daupang palad na yon. Number 1 yun sa akin. Yung attitude nila na pag nagkita-kita kayo, lahat kayo nakangiti, na alam ko na ito ay napakahalaga kasi hindi mo mabibili ito. Opo, maganda po yung epekto niya kasi communication din po sa bawat isa. Kahit hindi mo po sila kakilala, nagkakaroon po ng mga pakikipagkomunikasyon, pakikipag-usap po sa iba't ibang pamilya po. Bawat pamilya ay nagdadala ng kanilang kanya-kanyang pagkain, anuman ito isda o gulay, na ito ay bukal sa kanilang kalooban. Ako'y tuwan-tuwa, nandyan yung handa na mag-ayos ng lugar, sama-sama na sa pagkilos. Ang PLKR ay tinatawag hindi lamang bilang individual, hindi lamang bilang pamilya, kundi sama-samang mga pamilya na handang magsalo-salo sa tuwa man o sa hirap ng buhay. Ito po, kahit po walang signal, pag malakas lang po yung ulan ay tataas na po agad yung tubig. Nakakatulong din po ako kasi kasama ko po si Mama sa pagbibigay ng mga feeding, lugaw sa simbahan po. Sa mga kapitbahay namin dito na nasa lanta din po ng bagyo. My children were able to see firsthand kung paano ang situation ng mga tao sa mga ganun lugar. And nung tinanong ko sila after, they were really appreciative of it. Dati po, yung nagbabaha dito wala lang, hindi lang kami lumilikas. Kasi parang sanay na kami dito. Pero po nung dumating po yung PLKR, binigyan po kami ng tulong, binigyan po kami life vest, flashlight, at saka kung ano-ano pa po. Tapos po nag-early warning device na rin po kami, nagagamit kami noon. Tapos po yung mga kapitbahay namin, sinasabihan namin na lumikas na pag mataas na yung tubig. At higit po sila, pati po kami, lumilikas na rin. Wala silang pakialam sa barangay. Kasi sila yung gumagawa ng kanya-kanyang buhay. Pero nung after ng seminar namin, nagkaroon ang isang katiwala na dapat inaayos ang relasyon sa pamilya at sa komunidad. So ngayon ang miyembro ng PLKR ay may pakialam na sa nangyayari sa barangay at doon nakikiisa na sila sa mga proyekto ng barangay. Yun ang malaking pagbabago na nakita ko sa mga miyembro ng PLKR. Sa pagdating ng PLKR sa barangay, mas nakita ko ang mukha ng aking pangarap. Ang tulungan ng tao at ng barangay. Para sa akin, ang tagumpay ng barangay
ay nakasalalay sa kalidad ng pamilyang lingkod katiwala. Katuwang ang pamunuan ng barangay na lingkod katiwala din. Handang mag-aral o handang magbigay ng kanyang panahon, ng kanyang kakayanan at sarili sa kapwa, lalo na sa mahihirap. Hindi sapat ang pagbabago sa loob ng pamilya. Hinahamon din ang mga miyembro ng PLKR na makiisa sa pagbabago ng kanilang komunidad. Sa pagbabago ng isang komunidad, kinikilala namin na ang PLKR ay kapartner, katuwang ng barangay para sa isang mabuting pamamahala. Kung kaya't ang lahat ng mga inilunsad ng PLKR na nakalipas na mga buwan ay pakikipagtulungan sa barangay at mga kapartner namin ng mga samahan, katuwang ang Wiser, Aspire at Cascor. Dahil po dapat hindi kami ang burden ng barangay, kundi tutulong na po kami. Kami ang magiging, kumbaga, institusyon para makatulong sa kanila. At ang pinakamatingkad sa akin yung People's Plan na ginawa. Dahil nakapaloob doon ang sinasabi nilang plano para sa kanilang kabuhayan, plano para sa kanilang kamalayan, tapos ang plano rin para sa ating kalikasan. Ang plano rin para sa kanilang sinasabi nila na kalusugan sa aming komunidad. Ay, yung People's Plan naman po, yung nakakatulong po yun sa amin magmula nung natakil namin yun na paano kami tumulong sa komunidad, sa kapwa namin dito sa barangay namin. At kung ano-ano pang mga proyektong dapat namin gawin para sa komunidad namin. Ang Rojas nagiging neighborhood na lang at wala ng neighborliness. With PLKR ngayon, baka may posibilidad na maibalik pa yung neighborliness na yon. Yung diferensya po ng ibang pagsapit namin sa ibang grupo, kagaya po ako sa Wiser, tsaka sa ibang grupo ng organisasyon, ay malaki po. Kasi sa Wiser po, puro po sa kababaihan. So, naka-center lang po yung kanilang project po namin sa kababaihan lang. Pero po sa PLKR, pamilya po ang ang nakapaloob dito, family. Nandyan lahat po. Pati po kami, komunidad at saka kapitbahay. Nung una, hirap na hirap ako kasi may mga miyembro kami na ang bahay ay square lang na maliit. Na doon na, hirap ako doon na to kakain, doon na tutulog, doon na lahat, doon na sila. Nalaman ko na ito pala yung mga mahal ng Diyos. Yung mga tao na hindi tinuro sa amin, hindi ko na-experience sa theology for 4 years, sa seminary. Ito pala yung mga mahal ng Diyos, yung mga tatlong L, lost, last, and least. Maituturing ko na, masasabi ko na family-friendly community ang aking barangay kung nangangalaga sa karapatan ng bawat miyembro ng pamilya at nagtatanggol lalo na sa mga mahihina at pinagsasamantalahan. Pangatlo, sinisiguro na ang bawat miyembro, kasapian ng pamilya ay ligtas sa kahirapan, ligtas sa kalamidad, ligtas sa anumang forma o anyo ng karahasan. Nalaman ko na hindi sapat ang pagiging isang mabuting organisador, pagkakaroon ng isang matalas na kaisipan, maraming kaalaman. Nalaman ko, bahagi ng isang pagiging development worker, dapat kilala mo kung sino ka. At ang pagkilala mo sa sarili mo, dapat isinasabuhay mo ito sa iyong pakikipag-ugnayan sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kapamilya. Sapagkat in the last analysis, lahat tayo ay mga katiwala ng Diyos. Katiwala ng pamilya, katiwala ng komunidad, katiwala ng buhay.